Hello guys! And for today's video, ang topic po natin ay tungkol sa how Meta's algorithm works. This is what I have experienced sa aking pagre-reels at sa aking pag-Facebook. Meta's algorithm works like this. For example, meron kang 1,000 followers. Nag-upload ka ng video mo. Yung 1,000 followers mo ay hindi yan lahat nakakapanood ng videos na in-upload mo. Si Meta ay magbibigay lang ng mga 10 na tao doon sa 1,000 followers mo at titingnan niya kung ano ang reaction ng 10 na mga followers mo or friends mo sa Facebook. Kung yung 10 na yon ay walang ginawa, hindi nanonood, hindi nag-react or nag-share, ganyan, wala silang intention na manood sa videos mo, ang mangyayari sa videos mo ay ito. Hindi na ni Meta yan i-reach out doon sa bigger audience. Hanggang doon na lang yon. So, ganun ang algorithm. So, ang much better ways na gagawin natin is gumawa tayo ng yung magandang content, magandang videos, yung engaging para panoorin ng ating mga followers, ng ating mga friends sa Facebook. At hindi naman nakatingga lang doon yung videos natin dahil hindi sila interested. So maghanap po tayo ng mga content na gusto nila, mag-isip tayo kung ano yung mga videos na swak sa kanilang panlasa. Ganon ang kailangan natin gawin sa Facebook Meta's World. Ganon. Kung sasali tayo sa gusto natin maging empleyado ni Meta. So, ganon ang ating gagawin. At ipag-usapan din natin ang tungkol naman sa restrictions at saka violations. Mayroon akong isang follower doon sa Facebook na nag-PM siya sa akin dahil yung account niya ay maraming violations. So, nagsabi siya sa akin kung ano daw magandang gawin. So, sa sarili ko namang opinion ay ganun lang sinabi ko. Mas maganda kung ang gagawin niya ay mag-open na lang siya ng bagong account. Kung hindi naman masyado pang malaki or malaki yung account na yun, okay na mag-open na lang siya ng iba. Dahil mahihirapan na siya niyan magpa-monetize. So, di ba yan ang target? Gusto mo ma-monetize sa Facebook. So, ganun na lang ang magandang gawin. Mag-open ng bagong account. Ang tungkol sa flag content naman. Mayroon na kasi ako nakita doon sa aking walls na mga na flag content daw sila, tapos yung ginawa lang naman nila is nagluluto. So, bakit daw sila na flag content? Ano daw ang magandang, ano daw ang nangyari? So, ang naisip, di ba yung flag content, ibig sabihin dyan is, meron kang rules na nanlalabag na rules sa group. Kaya ka nagkaroon ng flag content. So, yung pagluluto siguro, sabi niya, nagluluto lang naman daw siya ng ulo na isda. Actually, dalawa sila eh. Dalawa silang nakita ko doon na flag content. Yung isa naman daw ay nagluluto naman daw siya ng paa ng manok. Bakit daw siya na flag content? Ano daw ang dahilan doon? So, siguro, in my own opinion, hindi lang siguro all about doon sa pagluluto. May something pa doon sa videos na kung bakit nagkaroon ng flag content ang mga videos na. Okay. Yun. At saka, about naman doon sa yung pagkaroon naman ng mga maraming restrictions, pag paulit-ulit mo na yung nagawa, magiging violations na din yun. So, iwasan din natin yung restrictions. Kasi ang restriction, di ba, pag hinihigpitan lang tayo ni Meta.
Kaya tayo nagkaroon ng restrictions. Hindi pa naman siya umabot dun sa violation. Pero pag paulit-ulit mo nang ginagawa yun, magiging violation na rin yun. So, mahirap na rin. So, iwasan na lang natin. Para makaiwas sa violation, sa restriction, kasi ito yung mga signs na mayroon kayong restriction na parating. Una, nagkukusang naglalag out yung inyong mga Facebook account. Pangalawa, humihina yung browsing ninyo sa inyong Facebook account. Yun yung mga signs na ang inyong restrictions is going on. Kaya para hindi kayo ma-restrict, una, yung pag-follow to follow ninyo sa inyong kapwa-karelas, kailangan ninyong hindi masyadong too much. Dapat may space, dapat may time interval. For example, nag-follow to follow kayo, kailangan sa loob ng isang minuto, makatatlo lang kayo na follower. Hindi yung naka-15 na kayo na followers sa loob in a minute. So, ganyan ang galawan ng robot. So, hindi yun pwede kay Meta. Kasi, yun, nandun yun sa community guidelines, di ba? Oo, kung sino yung nagbabasa dyan. Di ba nandun yun? At saka bawal din sa i-share din sa timeline natin yung mga nudity photos, di ba? Nandun yun. At saka yung mga graphic violence, bawal natin yan i-share sa ating timeline. At saka yung mga pagbubuli, yung nagsasalita tayo ng medyo nakakasakit tayo sa ating kapwa. For example, mayroon kayong in-upload na video na nag-aaway, tapos nag-react kayo doon, nagpakita kayo ng strong emotion sa video na yon, nag-caption kayo ng medyo hindi maganda. So, bawal yun. Ma-restrict kayo niyan, pagkatapos violation na ang dating dyan. So, hindi natin yun pwedeng gawin. And, meron pa din about naman doon sa vlog content. Meron ako isang follower na nag-comment doon sa aking post kasi meron akong reels na vlog content about sa vlog content. Nag-post siya ng vlog content kasi nga daw, wala siyang pangitaas. Wala siyang t-shirt yata. Tapos yun, nagkaroon siya ng vlog content. Kasi nga, di ba yung nudity, kailangan talaga. Kasi di ba empleyado tayo ni Meta. So, dapat presentable naman tayo pag humarap sa camera. Isipin nyo yan. Once na inopen nyo yung inyong professional mode, isa-isip ninyo na artista na kayo. Humaharap kayo sa camera palagi, araw-araw. Kasi yun ang purpose nyo, di ba? Para kumita. So, anong gagawin para kumita? So, humarap kayo sa camera at gumawa ng video. At para maging empleyado, kailangan ma-monetize. Ang monetization ni Meta, marami siyang mga rules na kailangan sundin. Isa na doon ay ang nudity. Photos, no. So, hindi po pwede yun. Kailangan presentable naman tayo kung nasa camera. Kasi nga nag-i-aim tayo na magiging empleyado. So, kung ako ang employer niyo, tapos ang damit niyo is nagugusgusin lang dyan, hindi talaga kayo, bahala kayo dyan, kung kayo diba? Ganun lang yan. Mindset ba? Mindset. Okay, guys. Sana nagustuhan ninyo yung videos na to. Kasi guys, matagal na ako hindi nakapag-upload sa aking YouTube. So, ito na nga yun. So, salamat sa aking mga subscribers na kahit pa paano, hindi pa din sila umalis. Nandun pa din sila. Loyal sila sa akin. So, salamat. Pag napanood niyo yung video na to, kindly subscribe, share, likes, and panoorin niyo pa yung ibang mga videos ko sa aking YouTube channel para lumago tayo, guys. Thank you very much!